Mga kabombo, makakausap muna natin ang tagapagsalita ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kasama ho natin sa ating linya na komunikasyon, si Sir Nazario Briguera. Ang ating pong mga talakayan ay tungkol po dito sa illegal fishing. No? Saktong-sakto, tamang-tama. Ngayon pong araw na ito ay International Day Against Illegal at itong unregistered fishing. No? Illegal, unreported, and unregulated fishing dito ho sa ating bansa. Magandang umaga po at welcome to the show. Magandang umaga po sa inyo, Ginoong Nazario Briguera, sir. Yes, sir. Good morning po at magandang umaga rin sa lahat ng nakikinig po ngayon sa Bombo Radio. Si Bombo Genesis po ito, kasama ho natin ng ating katandem, si Bombo Ever Rico. Maraming salamat for joining us sa Bombo Radio Philippines, sir. Saktong-sakto yun po ang ating interview ngayong pong araw, ang International Day Against Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing. So far, kamusta ho yung kampanya ho natin dito ho sa ating bansa, Ginoong Briguera, sir? Yes, tama po kayo dyan, sir. Sa ngayon, patuloy na isang malaking hamon para sa pagiging likas kaya ng ating pangisdaan at yamang tubig ay itong hamon ng illegal, unreported, and unregulated fishing. Kung kaya't ang pamahalaan ay patuloy po rin ng paggawa ng mga hakbang upang pong tuluyan na natin matuldukan itong IUU fishing. In fact, sa data po natin, as of 2023, nung nakarang taon, nasa mahigit 1,935 ang naging seaborne operations natin ng BFAR at meron naman tayong tinatawag na mga land-based operations, nasa mahigit 2,000 din po yan. Yan po yung tinatawag natin na landing denials, pag-check po ng mga kaukulang dokumento, kung tama po ba ito. Dahil doon pa lang po ay magkakaroon na rin tayo ng isang mekanismo para po matugunan itong illegal fishing. So sa pagtatala din natin, nagkaroon tayo nung 2023 ng ng 624 na apprehension. So medyo mas mataas ito kumpara sa nagdaang taon. Ibig sabihin lamang nito sa panig ng PFAR, tuloy-tuloy nagkakaroon ng resulta yung paghihigpit natin upang labanan itong illegal fishing. Okay. Laki ho pala ng problema din natin dito, sir. Pero gaano ho ba ka-challenging na matigil itong problemang ito? Especially sa mga areas na limited po yung manpower ho natin. Or sa mga lugar na madali pong ma-access, lalo po nitong mga foreign nationals, mga foreign fisher folk. Katulad po dyan sa may Batanes, area ho ng Batanes. Maging dyan sa may part ng Sulusi, yung malapit na ho dyan sa mga bansang Malaysia at dyan sa may West Philippine Sea, Sir Briguera. Okay. Well, unang-una yung illegal, unreported, unregulated fishing, dapat din po nating maintindihan na kahit mismo dito sa ating internal waters, hamon po ito sa ating mga municipal waters. Malaki ang hamon natin pagdating sa illegal fishing. Ang sinasabi natin, ang nasa front line, supposed to be ng pagsiwata nitong illegal fishing ay mga local government units. Pero karamihan sa ating mga LGUs ay may limitasyon din sa kanilang capacity para tugunan itong illegal fishing. Kaya doon pumapasok po ang BFAR as a national government agency para matulungan po itong ating mga local government units. Now, doon naman sa ating tinatawag na mga sabihin nating exclusive economic zone, may banta rin po tayo dyan, may hamon din tayo dyan. Okay. At ang ginagawa naman natin dyan ay whole of government approach, ang BFAR, sa pagkipagbalikatan din po sa ibang ahensya ng gobyerno, katulad ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy. Tuloy-tuloy naman po ang ginagawa natin na pagpapantay sa ating mga katubigan. Okay. Ang ating katandem, si Bombo Ever, with your question, Bombo Ever. Okay. Sa mga nakalipas naman po na law enforcement operations po ng BFAR pahinggil sa illegal fishing dyan po sa mga karagatan ng Pilipinas or particularly sa West Philippine Sea, mayroon po ba tayong nakita na pagbaba po ng illegal fishing activities dyan po sa lugar? Come again, ma'am. Kung may nakita tayong ano po? Illegal, pagbaba po ng mga illegal fishing activities pagbaba. po. Yes, sir. Okay. Well, sabi ko nga, ayan yung mga ibinigay kong data kanina in terms of, dito, at least dito sa ating internal waters, tumaas ang ating apprehension. Pero dito sa mga sinasabi nating exclusive economic zone dyan sa West Philippine Sea, nitong nakaraang buwan, nakita natin yung hamon na talagang nakikita natin na nag-i-increase yung presence nung ng mga banyagang yung mga foreign vessels, particularly China,
At ito na may patuloy na tinutugunan ng pamahalaan. In fact, patuloy po tayo nag-establish ng presence din natin. Lalo na po ang BFAR, nagpapadala po tayo ng mga vessels, ang ating BFAR vessels. Nagkakandak po tayo ng mga mission at nakatuon din po tayo hindi lamang doon sa aspeto ng illegal fishing, kundi pagbibigay suporta sa ating mga mangingisda. At nakita niyo naman po na kahit binubomba na tayo ng ng water cannon, hindi naman tayo nagpapatinag. Ito'y pagpapakita lamang na determinado din tayo na talagang tindigan itong ating teritoryo, na itong mga katubigan na ito ay nais nating sabihin sa buong mundo na sa kabila ng mga hamon na to, ito'y pinapakita natin, tinitindigan natin na ito po'y sakop ng katubigan ng Pilipinas. Alright. Madagdag ko na lamang din po, mayroon po, sa parte naman po ng atin pong mga lokal na mangingisdang Pilipino na namamalaot po doon po sa may West Philippine Sea. Mayroon po bang naglakas ng loob na ikwento po, especially po sa inyo pong ahensya, sa kanila pong nararanasan o na illegal fishing activities doon sa lugar? Yes, dokumentado naman ang lahat ng mga nagiging karanasan ng ating mga mangingisda dyan sa West Philippine Sea. Kaya nga isa sa mga strategies ng pamahalaan ay dagdagan pa, ayon na rin sa gabay ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr., na dagdagan pa yung presensya ng pamahalaan dyan sa West Philippine Sea. Kaya kung nababalitaan naman po natin nitong mga nakarang buwan, sunod-sunod po ang pagpapadala ng misyon ng BFAR sa pagtulungan sa Philippine Coast Guard diyan po sa West Philippine Sea. Nang sa gayon po, yun nga, sabi ko nga ay mas maipakita natin ang ating presensya at maramdaman din ng ating mga mangingisda ang suporta po ng pamahalaan. Sir Naz, I understand na nakatutok po ang Bureau of Fisheries doon sa mga kababayan po natin mangingisda doon sa may part po ng Negros area after pong sumabog nitong Mount Canlaon. Kamusta? May monitoring din ho tayo, I believe, sa mga mangingisda ho doon, sir? Sa mga ganito pong pagkakataon na nagkakaroon po tayo ng natural calamity, alertado po kaagad ang aming mga ground personnel. Meron po tayong mga provincial fishery office. So, we are also monitoring the situation kasi posibleng pong may mga apektuhan din, like yung mga fish pond operators natin. Siyempre, yung pagbaba ng abo, posibleng maka-apekto sa kanilang mga palaisdaan. So, tuloy-tuloy po ang monitoring natin and we are yet to receive reports from the ground kung ano po ang actual situation ng ating mga fish farmers at mga isda doon sa lugar. Good thing dahil andun po yung ating mga staff naman, sir, May mga offices naman po tayo. Yes po. May PFOs po tayo, may mga provincial fishery officers po tayo na handa po sa mga ganitong pagkakataon. Sir, one last question pala, may question ho dito mula sa ating listener. Kamusta na raw ho yung oil spill lately dyan sa may part ng Aklan? Kung may update na po dito, Sir Naz? Yes, nabalitaan natin yon pero wala pa po tayong hawak ng actual report in terms of the damage. So, I think we are yet to coordinate with our regional office. Pero sabi ko nga po, sa mga ganitong pagkakataon po, meron po tayong mga field offices at sila po ay tumutugon naman kaagad sa mga ganitong sitwasyon. Sir Naz, maraming salamat. Thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines. Hanggang sa mga susunod po na kayo po makausap po namin, sir. Yes, maraming salamat din po sa pagkakataon at mabuhay po ang Bombo Radio Philippines. Ang tagapagsalita ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Sister Nazario Briguera, mga kabombo, kaugnay po sa iba't ibang mga usapin. Kasama na po dyan yung pagtutok din po sa mga kababayan po natin dyan sa may Negros area na mga fisher folk ko dyan na posibleng apektado rin dito sa pagsabog ho ng Bulkang Canlaon.